Okay mga ka-5-9, ito may tanong na naman tayo dito. Ayan po, no? At isa ito sa pinakamalupit na tanong at comment dito sa ating mga videong upload. Galing po yan kay Joy Sahu. Sir, may tanong lang ako. May license tayo pero kung nakapatay ka ng tao, kung sa PDR mo, makukulong ka ba? Yan yung tanong ni Joy Sahu. Ayan o, malupit na tanong, di ba? Ayan, sasagutin natin yan. Pero bago natin sasagutin yung tanong na yan at mayroon tayong mga pa-entry dito, itong video na ito, maaari kayong mananalo. Ang gagawin nyo lang naman, ang ating mechanics dito ay pang limang entry na natin ito. Isishare nyo lamang itong video na ito sa inyong Facebook o sa Facebook ninyo napapanood. At kung sa YouTube naman nyo napapanood ang video na ito, isishare nyo lamang sa inyong YouTube community at syempre isishare nyo sa inyong Facebook. At makikita ko na yan, kukuhain ko yung pangalan, ililista ko at abangan. Ang mga mananalo po ay mananalo ng 5 ang mananalo ng tig-100, 2 ang mananalo ng tig-250 at 1 ang mananalo ng 500. Yan po ay maliitan lang muna tayo ngayon dahil tayo po ay nag-start pa lamang at asahan nyo sa mga susunod natin gagawin is lalakihan na natin yung papremyo para po makapagbigay rin ako ng kasiyahan sa ating mga manunood. Simple lang po ang mechanics, isishare lamang ang video na ito dyan sa inyong Facebook at syempre galing naman sa aking YouTube channel, punta lang kayo sa YouTube, search nyo lang yung Kuya Isko Official at lalabas na yung Kuya Isko Official at ito yung logo nasa likod natin at syempre isishare nyo ang video ito sa inyong YouTube community at sa inyong Facebook at makikita ko na yun, ililista natin at abangan ninyo sa December 20 at yan, irarapol natin ang inyong pangalan. Sabado po yun ng hapon. Nakalive po tayo sa ating Facebook at sa ating YouTube channel kaya abangan ninyo yan. Kailangan nandoon kayo sa live para pag tinawag natin yung pangalan ninyo, pag yan ay nabunot, nandoon kayo. At take note po, kung ano yung inyong pangalan sa Facebook or yung tunay ninyong pangalan, dapat yun ang inyong pangalan dahil tatawagan ko po kayo on the spot. Then pag nanalo kayo, isisend natin sa inyong GCash yung inyong panalo. Para po ito pamasko ko sa inyo, sa ating mga viewers, sa ating mga tagapanood dyan, sa ating mga legit na supporter. Kaya ito na po ang pagkakataon na para mabigyan ko kayo ng pamasko. Hindi ko man kayo kayang bigyan isa-isa dahil marami kayo, dadaanin na lang natin sa raffle. Kaya sa mga mag-share, share na. Pindutin lang ang share, pupunta sa Facebook yan, ipopost nyo na. So, patuloy na natin itong sagot dito sa tanong ni Joy Sahu. Dami ng mga video ko, ito yung isa sa pinakamalupit na tanong galing kay Joy Sahu, no, na kung saan tayo daw po ay mga security guard na kung saan tayo po ay may lisensya. At pag tayo daw ba ay nakabaril, no, or nakapatay sa ating pwesto ay makukulong daw ba tayo? Okay, ito na yung sagot natin dyan. Ito yung magandang katanungan. Kaya marami talaga tayong matutunan dito sa ating mga video na ginagawa sa ating content na ito. Kaya ang content ni Kuya Isko, mga kaibigan, mga ka-5-9, ito po ay mga kaalaman. Ito po ay pawang katotohanan. Wala pong gawa-gawang content dito. Di tayo katulad ng ibang security na gumagawa ng mga content pero puro kalokohan. Dito ay puro seryoso tayo dito para mai-motivate natin yung ating mga security guard, ating mga ka-5-9 na kung saan napanghinaan ng loob. Ganun pa man dito kasi, although sabihin na natin baka may lisensya naman siya, kaya lang dahil nagtanong siya ng ganitong tanong na kung saan may lisensyado naman daw, so makukulong daw ba kung siya ay makabaril or makapatay pag siya ay naka-duty or nasa duty. Unang-una mga ka-5-9 o kaya especially sa'yo Joy Sahu, no, wala pang naimbintong license na pwedeng pumatay ng tao or walang license to kill, no? Wala pang license to kill kasi kung meron ng license to kill, siguro ang daming kukuha nun pag mayroon ng license to kill tayo. So ganun pa man, tayo mga security guard or PNP man yan, no, or mapa-military man yan or anumang law enforcement yan, wala pong sinasabi dyan na pag nakabaril ka is abuswelto ka or hindi ka makukulong. Siyempre, ang situation kasi depende, no? At mayroon kasi lang tayong tinatawag na self-defense. Dapat marunong tayo sa ating mga dapat ginagawa, no, bilang isang security guard at may iwasan yung magiging problema. Kasi nga, hindi natin alam ang ating ginagawa is maaring mapapahamak tayo. Katulad nga ng tanong natin na ito, nakukulong daw ba pag siya ay nakabaril, pag siya ay naka-duty? So, siyempre, oo, matik yun, makukulong. Kasi nga, siyempre, nakabaril ka ng tao or kahit hindi napatay, basta nasugatan mo yung isang tao, automatic, kukuhain ka ng pulis. Siyempre, kailangan ng investigation doon. Investigahan yun. Kaya nga, tayong mga 5-9, sisiguraduhin natin na tayo ay, pag naka-encounter, isiguraduhin natin na self-defense. Ngayon, kung halimbawa, hindi napatunayan sa korte yan na hindi self-defense ang ginamit mo, is automatic yan, kulong ka talaga. Actually, ang ganitong situation na nasagot na natin sa mga ibang video natin pero hindi kasi
ganito katulad ang tanong kung saan makukulong nga ba pag ikaw ay nakabaril sa oras ng iyong duty. Ngayon nga, ang sagot natin dyan is matik, makukulong ka. Pero siyempre, sa una kasi iling ka sa presinto para sa investigation. Ngayon, pansamantalang makukulong ka talaga hanggat di malitis yung kaso at hindi na patunayan na ikaw ay self-defense lamang or wala kang kasalanan is makukulong ka talaga. Hindi ka makakalaya. Kung halimbawa, kung ilan yung taon yung kulong mo, yun ang bubunuin mo. So, ganun pa man. Pero kung halimbawa, doon sa situation, at alam mo yung ginagawa mo na napatay mo siya dahil nga talagang may panganib na sa buhay mo, magaramdam mo na meron ka ng kapahamakan doon sa kalaban mo is maring manalo ka sa kaso at maabsuelto ka. Pero una nga, gano'n naman kasi dito sa atin, yung sitwasyon kasi dito sa atin, unang bugso pa lang talagang makukulong ka muna. So habang nililitis yung kaso, doon ka palang makakalaya kung ikaw ay maabsuelto or madismiss yung kaso mo. So ganun po ka 5-9, no? So siyempre sa una at pag ikaw ay nakulong, may mga tinatawag kasi dyan na kumbaga kung billable yung iyong kaso is pwede kang makalaya pansamantala kung ikaw ay mag-bail. Ngayon kung wala kang pambil, talagang doon ka lang sa kulungan mag-standby. Doon ka lang matutulog. So ganun pa man hanggang hindi matapos ililitis yung kaso. Kaya nga minsan sa katotohanan, no, mayroon tayong mga kababayan minsan nagdudusa sa kulungan na kung saan pagdating ng ilang taon absuelto pala siya sa kaso or wala pala siyang kasalanan, pero ang nangyari is nakulong na siya ng ilang taon. So ganun po siya. Kaya tayo dapat mga security guard or mga security, dapat maging maingat tayo sa ating mga galaw at maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Hindi basta-basta kailangan gamitin ang baril. Kaya kung ako may personal na firearms, no? Mayroon pa sa duty, pero ako mayroon pa siyang batuta, mayroon pa akong batuta at mayroon akong maliit na knife. So kasi nga hindi lahat ng oras is po pwede mong gamitin yung iyong firearms. So kailangan maging mautak ka, maging win-win situation ka. Siyempre pag ang tao walang dalang firearms, huwag mong gagamitan ng firearms. Siyempre kung ang dala niya maliit lang na kutsilyo na ganito, kung wala namang panganib sa buhay mo, huwag mo siyang babarilin at huwag mo siyang gagamitan ng firearms. At siyempre kung kahoy lang naman ang dala niya na maiksi lang din na alam mo namang masakit lang pag tumama, huwag mong gagamitan ng firearms. Kaya nga minsan tayo mga security is di rin nawawala sa atin yung batuta or yung nightstick kung tawagin. Dahil yun ang panangga naman natin pag ang halimbawa ang gamit nila is hindi nakakamatay. So ganun siya mga ka-5-9, no? Kaya sa tanong mo, Joy Saho, at sana naliwanagan tayo at syempre maganda yung tanong mo na yan dahil nga marami ang matututo dito sa tanong mo na yan at nasagot natin. Kaya ingat tayo mga ka-5-9, ang sagot dyan is automatic. Pag ikaw ay nakabaril, kahit nandiyan ka pa sa duty mo at lisensyado ka, wala pong kinalaman dyan ang lisensya sa pagbaril mo or nakabaril ka ng isang tao. Ibang kaso po yan. Ang lisensya is binigyan lang tayo ng pribilehiyo para magkaroon ng lisensya at magamit natin bilang isang security guard para tayo ay maka-duty. Same yan sa driver license na kung saan pribilehiyo lang po yan na kung saan binibigay sa atin para magawa natin ang trabaho na pwede nating pagtrabahuan or papasukan bilang isang security guard. Ayan po mga ka-5-9, no? Kaya maraming salamat po sa mga nagko-comment. Comment lang kayo sa comment section at yun nga, babasahin natin sa mga susunod nating video at abangan ninyo kasi baka message nyo na ang babasahin natin sa mga susunod na upload video. Nang ang video na ito ay maaari kayong manalo, isi-share nyo lamang ito at makikita ko, pag nakita ko na isinire nyo, isusulat natin yung pangalan at aabangan nyo sa December 20 dahil yan ang araw ng raffle. Sabado po yan ng hapon. Live po tayo sa ating Facebook at YouTube channel sa darating na December 2025. Ayan po mga kaibigan, mga ka-5-9, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout ka Angelic Magsino at syempre sa viewers ni Angelic Magsino at Winnie Nalagon sa mga viewers nila dahil nga piniplay nila yung ating video sa tuwing sila ay nag-live dahil mayroon din silang pa-entry at mayroon din silang GLS sa darating na December. Kaya maraming salamat sa inyo mga viewers at naway share lang para po manalo ka dito sa ating mga video. Kuya Isko Official po at Guwapong Bihero TV at syempre Charles Francisco yung ating Facebook na kaning 20,000 followers na yan. Maraming salamat sa inyo sa mga nag-follow at mga nag-subscribe. Sana tuloy-tuloy nyo suportahan yung ating channel para mas makatulong pa tayo sa ating mga ka-5-9. So muli, mabuhay po ang lahat at mabuhay. Kaalaman upang maiwasan ng kapahamakan, samahan na natin si Guwapong Bihero.